Ang huling gabi sa Barrio San Roque. Sa Barrio San Roque, may isang bagong guro na nagngangalang Lisa. Hindi siya naniniwala sa mga aswang, ngunit isang gabi, may napansin siyang kakaibang kilos ng kanyang mga estudyante at kapitbahay. Habang papalapit ang hating gabi, nagsimula nang lumitaw ang mga anino sa dilim, at napagtanto niyang ang buong baryo ay may isang madilim na lihim. Pagdating ng guro, si Lisa, isang bagong guro, ay dumating sa Barrio San Roque sa dapit hapon. Napansin niyang ang mga tao ay tila umiiwas ng tingin, at may takot sa kanilang mga mata. Ang babala ng mga bata, sa loob ng madilim na silid-aralan, nagtuturo si Lisa sa kanyang mga estudyante. Ngunit napansin niyang ang mga bata ay balisa at panay ang sulyap sa mga bintana. May ilang bulong-bulungan, at tila may tinatago silang lihim. Mga mata sa dilim, sa gabi, habang nagbabasa si Lisa sa loob ng kanyang maliit na bahay, may naramdaman siyang kakaibang presensya. Nang lumingon siya sa bintana, nakita niya ang isang pares ng pulang mata na nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Ang katahimikan ng baryo, dahan-dahang lumabas si Lisa sa kanyang bahay, may hawak na ilawan. Ang buong baryo ay tahimik, tila walang buhay. May makapal na hamog sa lupa, at sa dingding ng ilang bahay, may nakita siyang malalalim na bakas ng kuko. Ang abandonadong kubo, sa kanyang pagalugad, natuklasan ni Lisa ang isang lumang kubo na nakatago sa gitna ng kagubatan. Sa loob, may mga kakaibang simbolo sa dingding at tuyong bakas ng dugo sa sahig. Habang pinagmamasdan niya ito, unti-unting lumamig ang hangin, hindi siya nag-iisa. Ang anino sa sulok, nang lumingon si Lisa sa loob ng kubo, nakita niya ang isang madilim na figura na nakatayo sa isang sulok. Mayroon itong pulang matang kumikislap sa dilim at mahahabang daliri na tila kumikilos sa hangin. Hindi ito gumagalaw, pero alam niyang pinagmamasdan siya nito. Takbong walang balik, sa gitna ng dilim, patakbong lumabas si Lisa sa gubat, sinusundan ng anino na may nagliliyab na pulang mata. Habang tumatakas, parang unti-unting lumiliit ang kanyang daan, at ang mga baluktot na puno ay tila humahadlang sa kanya. Sa kanyang isipan, iisa lang ang sigaw, makaligtas. Ang sagradong dambana, habang patuloy na tumatakbo, natagpuan ni Lisa ang isang lumang dambana sa loob ng gubat, na papalibutan ng mga kandila at agimat. Naroon ang isang matandang babae, may hawak na pinatuyong halamang gamot. May kakaibang kapangyarihang bumalot sa lugar, tila ito ang tanging ligtas na kanlungan laban sa aswang. Ang proteksyon ng ritual, habang nakatayo si Lisa sa loob ng isang bilog na may asin at halamang gamot, nagsimulang magdasal ang matandang babae gamit ang sinaunang wika. Sa labas ng bilog, ang anino ay nagngangalit, hindi makalapit. Ang buong paligid ay puno ng supernatural na enerhiya, isang laban sa pagitan ng dilim at liwanag. Ang pagsikat ng araw, pagsapit ng umaga, nakatayo si Lisa sa dambana, pagod ngunit ligtas. Ang matandang babae ay ngumiti sa kanya, tanda ng kanilang tagumpay. Ang anino ay nawala na, at ang buong baryo ay naliligo sa liwanag ng araw. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang bangungot ay maaaring bumalik sa ibang gabi, sa ibang anyo.